Hi kids, magandang araw. Ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa mga bahagi at elemento ng kwento nito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang matukoy ang mga elemento ng kwento, tagpuan, tauhan at banghay. Matukoy ang mga bahagi ng binasang kwento, simula, kasukdulan at katapusan. Panuto, basahin at unawain ang kwento sa ibaba. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Isulat ang titik na iyong sagot sa notebook o journal. Nasa huli ang pagsisisi. Si Pedro ay isang bata na hindi mahilig lumabas ng silid. Pagkatapos ng iyang klase, ay diretsyo na siyang umuwi sa kanilang bahay. Isang araw, nakita niya sa kanilang bintana na may mga batang naglalaro ng bola sa labas ng kanilang bahay. Inggit na inggit siya habang pinapanood ang mga batang tuwang-tuwa at nagtatawanan sabay ng pagpapasahan ng bola sa isa't isa. Nais man niyang maglaro, talil siya sa kanyang gawaing pamparalan dahil sa pangaral ng kanyang magulang na mag-aral muna bago maglaro. Isang hapon, hindi natiis ni Pedro ang labis na pagkasabik sa paglalaro. Iniwan niya ang kanyang takdang aralin at lumabas para makipaglaro sa mga bata sa labas. Sa sobrang tuwa na ginawang laro nito, nakalimutan niyang gawin ang kanyang takdang aralin. Umuwi siyang pagod na pagod at dahil sa kapaguran, hindi man lang niya nagawang magpalit ng damit pantulog. Kinabukasan, hindi na malaya ni Pedro na pumasok siya na walang takdang aralin. Nang tinawag siya ng kanyang guro, wala siyang naisagot. Wala siyang imik sa klase dahil sa nangyari. Hiyang-hiya siya sa sarili. Pangako ko, tatapusin ko muna ang mga gawain ko sa klase bago makipaglaro. Nasabi niya sa sarili pagkatapos niyang hindi masagot ang tanong ng guro. Sagutin ang mga tanong. Sino ang batang hindi mahilig lumabas ng silid? Ang sagot, Pedro. Ano ang ginagawa ng mga batang natatawa na umiya sa labas ng bintana sa kwento? Naglalaro, nagbabasa, sumasayaw, nanood ng telebisyon. Tama, naglalaro. Bakit hindi magawa ni Pedro ang paglalaro sa labas? Pinagbawalan siya ng magulang? Maraming pinagagawa sa kanya ang guro. Pinagagawa siya ng takdang aralin ng magulang. Hindi pa niya natapos ang paggawa ng mga takdang aralin. Tama, hindi pa niya natapos ang paggawa ng mga takdang aralin. Pang-apat, ano ang ginagawa ng pangunahing tauhan sa kwento? Pinaggawa sa iba ang takdang aralin. Naglaro siya muna bago tinapos ang takdang aralin. Tinapos niya ang takdang aralin at nakipaglaro sa mga bata. Laro siya hanggang sa nalimutang gawin ang takdang aralin. Tama, naglaro siya hanggang sa nalimutan gawin ang takdang aralin. Ano ang nangyari sa klase nang tinawag siya ng kanyang guro? Walang naisagot si Pedro. Namangha ang mga nakarinig sa maganda niyang sagot. Natuwa sa kanya ang guro dahil sa maayos na sagot nito. Hindi nakasagot dahil hindi niya nagawa ang kanyang takdang aralin.
Tama, hindi nakasagot dahil hindi niya nagawa ang kanyang takdang aralin. Ano ang ipinangako niya sa sarili? Gagawin na niya ang takdang aralin habang naglalaro. Tatapusin niya muna ang laro bago ang takdang aralin. Tatapusin niya muna ang takdang aralin bago ang laro. Mag-aral siya ng mabuti para sagutin ang pagsusulit. Tama. Tatapusin niya muna ang takdang aralin bago ang laro. Galing! Ano ang aral na natutuhan ni Pedro sa pangyayaring ito? Magsaya sa lahat ng oras, makipaglaro ng masigla, tumulong sa lahat ng oras, magkaroon ng disiplina sa sarili. Tama, magkaroon ng disiplina sa sarili. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang mababasa sa kasukdulang bahagi ng kwento? Nasabik sa paglalaro si Pedro, umuwing pagod na pagod si Pedro, nang tinawag ng guro, wala siyang naisagot, nakalimutan niyang gumawa ng takdang aralin. Tama. Nang tinawag ng guro, wala siyang naisagot. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang simula ng kwento? Nasabik sa paglalaro si Pedro. Nang tinawag ng guro, wala siyang naisagot. Nakalimutan niyang gumawa ng takdang aralin. Si Pedro ay isang batang hindi mahilig lumabas ng silid. Tama, si Pedro ay isang batang hindi mahilig lumabas ng silid. Paano nagwakas ang kwento? Nangako si Pedro na mag-aral na ng mabuti. Nangako si Pedro na gagawin na ang takdang aralin. Nangako si Pedro na hindi kalilimutan ang takdang aralin. Nangako si Pedro na tatapusin mo na ang gawain sa klase bago makipaglaro. Tama, nangako na si Pedro na tatapusin mo na ang gawain sa klase bago makipaglaro. Ang galing! So, marami kayong natutunan mga bata? Layunin na iyong pagbabasa na malaman ang mga pangyayari sa kwentong tatalakayin, kaya naman basahin at unawain mabuti ang kwento. Ang ating kwento ngayon ay pinamagatang si Pagong at si Matching. Kwento ito ni Virgilius S. Almario. Isang araw, nagbibilad sa araw si Pagong nang biglang may natanaw siyang lumulutang sa ilog. Aba, puno ng saging. Tumalon siya sa ilog at lumangoy hanggang maabot niya ang puno ng saging. Sinubukan niya itong hilahin patungo sa pampang. Ngunit, kahit anong gawin niya, hindi niya ito mahila palabas ng tubig. Umahon si Pagong para hanapin si Matching. Matching, may nakita kong puno ng saging sa ilog. Tulungan mo naman akong dalhin ito. Matching, may nakita kong puno ng saging sa ilog. Tulungan mo naman akong dalhin ito sa aking hardin para maitanim ko. Kung tutulungan kita, dapat kahati ako sa puno, sabi ni Matching na talagang mahilig sa saging. Oo, sige, sagot ni Pagong. Kaya nagtulungan ang dalawa na dalhin ang puno sa hardin ni Pagong. Ano? Hindi ba nagkasundo tayo na hatiin natin ang puno? Oo, pero kailangan muna nating itanim ang puno para tumubo ito at mamunga. Tapos, paghatian na natin ang mga saging. Hindi ganyan ang paghati, sabi ni Matching. Dapat, ngayon mismo natin hatiin ang puno. Pero hindi mabuti ang ganyang paghahati, sagot ni Pagong.
Wala akong pakialam, sigaw ni Matching. Gusto ang hati ko ngayon din. Tahimik na pinutol ni Pagong ang puno. Tiningnan ni Matching ang dalawang hati. Ang itaas na bahagi ng puno ay mayabong sa mga luntiang dahon. Iyon ang piniling kalahati ni Matching. Ito itaas na parte ang akin. Dali-daling idinala iyon ni Matching sa kanyang sariling garden para itanim. Tiningnan ni Pagong ang bahagi ng puno na natira sa kanya. Naghukay siya sa lupa at itanim niya ito. Kumuha siya ng tubig sa ilog at niligan niya ang lupa kung saan nakatanim ang puno. Sa ilalim ng mainit na araw, ang walang ugat na puno ni Matching ay nalanta at namatay. Samantala, ang puno ni Pagong ay lumaki ng matayog at sa madaling panahon ay nagkaroon din ng mga dahon. Di nagtagal, namunga na rin ito ng mga saging. Nang hinog na ang saging, gusto nang mamitas ng ilan si Pagong, ngunit hindi siya makaakyat ng puno. Muli siyang pumunta kay Matching. Sabi ni Pagong, kung pwede sana, akyatin mo na ang puno at mamitas ka na ng saging. Maghulog ka ng ilan sa akin. Siyempre, pwede ka rin kumain ng ilan. Madaling naakyat ni Matching ang puno. Nang maabot niya ang mga saging, nagsimula na siyang kainin ang mga ito. Naghintay si Pagong, ngunit walang inihulog na saging si Matching. Bigyan mo ako ng kahit ilan, dulog ni Pagong. Itinapon ni Matching kay Pagong ang mga balat ng nakainan niyang saging. Oh, ayan! Dito nagalit si Pagong. Kumuha siya ng mga tinik at ipinalibot niya ito sa paanan ng puno. Tapos nagtago siya sa damuhan. Si Matching naman, makatapos kainin lahat ng mga saging, ay tumalon pababa mula sa puno. Aray! Aray! Sigaw niya dahil natapakan niya ang mga tinik. Napatawa si Pagong nang nakita niya ito. Mabilis na nag-isip si Pagong. Wala sa akin kung iiwan mo ako sa tuktok ng bundok o itali ako sa puno o kahit itapon mo ako sa malalim na hukay. Huwag mo lang akong itapon sa tubig. Humalakhak si Matching. Ayaw mo sa tubig? Ngayon alam ko na kung paano kita parurusahan. Binuhat ni Matching si Pagong at dinala sa ilog. Itinapon niya ito sa gitna ng ilog kung saan malalim ang tubig. Lumubog si Pagong, napasayaw si Matching sa tuwa. Sigurado siyang hindi na niya makikita si Pagong kahit kailanman. Ngunit, biglang lumitaw ang ulo ni Pagong mula sa tubig. Salamat, kaibigang Matching, sabi ni Pagong. Nakalimutan mo bang marunong akong lumangoy? Ganun katanga si Matching. Matapos mo mabasa ang kwento, ating suriin kung gaano mo naintindihan ang kwento. Ano ang pamagat ng binasa mong kwento? Tama, si Pagong at si Matching. Sino-sino ang mga gumanap sa kwentong binasa mo? Sina Pagong at Matching. Saan naganap ang kwento? Sa tabing ilog. Sumulat ng tig-iisang pangyayari sa kwento ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Sa simula, ano ang simula ng kwento? Nakakita ng puno ng saging si Pagong at hinati nila sa dalawa para itanim. Kasukdulan,
Namunga ang tanim ni Pagong, ngunit namatay ang tanim ni Matching. Inakyat ni Matching ang puno at kinain ang lahat ng saging. Sa katapusan naman, nasaktan si Matching dahil sa tinik na nakapalibot sa puno. Tinapon niya si Pagong bilang kaparusahan at tumawa ng malakas si Pagong dahil tirahan niya ang tubig. Nakalimutan ito ni Matching. Naintindihan mga bata? Sa pagbabasa ng isang kwento, dapat mong alamin ang mga gumanap, saan naganap, at ang mga pangyayari sa kwento. May 3 elemento ang kwento. Ito ay mga sumusunod. Tauhan, gumaganap sa mga papel sa kwento. Pangalawa, yung tagpuan, tumutukoy sa lugar at panahon kung saan at kailan nangyari ang kwento. Pangatlo, banghay, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari upang malutas ang mga suliranin ng mga tauhan. Okay. Ang kwento ay parang isang aklat din na may mga bahagi. Ito ay hindi mabubuo kung walang bahagi na sinusunod ang mga manunulat. Bahagi ng kwento. So, ito yung mga bahagi ng kwento. Okay, may simula. Lubhang mahalaga ang bahagi ito sapagkat dito nakasalalay ang kawilihan ng mambabasa. Kinapapalooban ito ng mga sumusunod. Okay, kailangan ang pagpapakilala ng tauhan. Then, ang pagpapahiwatig ng suliraning kakaharapin ng mga tauhan. Then, ang pagkakintal sa isipan ng mga mambabasa ng damdaming palilitawin sa kwento. Then, ang paglalarawan ng tagpuan. Pangalawa, ito ay gitna o kasukdulan. Sa bahagi ito, unti-unting naaalis ang sagabal, nalulutas ang suliranin. Dito natutukoy ang katayuan ng pangunahing tauhan kung siya'y mabibigo o magtatagumpay. Ang pangatlo naman, ito yung katapusan o wakas ng kwento. Ang wakas ay binubuo ng kalakasan at katapusan. Ang kalakasan ay ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. At ang katapusan naman ay ang bahaging kalalabasan ng magiging resolusyon ng kwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Sa baging ito, may mga malayang pagsasanay kang gagawin upang mapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa. Buuin ang balangkas sa ibaba upang makumpleto ang mga elemento ng kwento at isulat ang sagot sa inyong journal. Okay, so ang pamagat dyan ay si Pagong at si Matching. Ang tauhan, ang bumubuo ng kwento na yon ay si Pagong at Matching. Yun ang ilagay mo sa baba ng bumubuo. Then, ayan, may banghay, mga pangyayari. Then, tagpuan, yung lugar. Okay, saan ba ang lugar? Doon yun sa tabing ilog. Then, may panahon. Ano ba yung panahon na yun? Tag-init. Okay, nagtatanim sila ng saging. Then, simula, ayun ay may simula na siya. Kung paano nagsimula ang kwento. Then, reaction. Then, suliranin. Paano nabuo ang suliranin? Okay, ano ang ginagawa nila? Ano ang layunin? Ano ang resulta ng kanilang layunin? Then, ano ang aral na nakukuha sa kwento? Okay? Bahagi ko, tukuyin mo. Sa kwentong binasa, alamin mo kung sa anong bahagi ng kwento napabilang ang mga sumusunod na pangyayari. Tukuyin kung simula, kasukdulan o katapusan. Una, tahimik na hinati ni Pagong ang puno ayon sa napagkasunduan nila ni Matching. Sa anong bahagi ng kwento?
Tama, nasa simula ng bahagi ng kwento ang pahayag na yan. Pangalawa, pinarusahan ni Matching si Pagong. Sa anong bahagi ng kwento ang pahayag na yan? Tama, nasa kasukdulan. Pangatlo, kumuha ng tinik si Pagong at ipinaikot sa paanan ng puno ng saging. Sa anong bahagi ng kwento ang pahayag na yan? Tama, nasa katapusan ng bahagi ng kwento. Pangapat, nagpasalamat si Pagong kay Matching sa pagtapon nito sa kanya sa ilog. Nasa anong bahagi ng kwento ang pahayag na yan? Ang galing, tama, nasa katapusan ng kwento ang pahayag na yan. Panglima, may nakitang puno ng saging si Pagong sa ilog. Sa anong bahagi ng kwento ang pahayag na yan? Tama, nasa simulang bahagi ang pahayag na yan. Ang galing! Ang kwento ay mga produkto ng malikhaing isip ng tao at naipahayag sa pamamagitan ng pagsusulat, pagdadrama, o pagsasapelikula. Ito ay kadalasang mayroong paksa, may karakter, at mga aral na pwedeng mapulot. Maaring ito ay gawa-gawa lamang tulad ng mga kwentong bayan o hango sa totoong buhay. Ang mga kwento ay kadalasan ng mayroong simula, sukdulan, katapusan, paksa, mga karakter, at mga aral na pwedeng mapulot sa kwento. Kung minsan, pinaparating nito ang masaklap na ginawang kalukuhan lalo na sa mga namamahala, isang usapin sa kapaligiran at kalikasan, buhay, pampamilya, at marami pang iba. Okay, makinig maigi sa kwento. Ang kwento ay pinapanggatang parami ng parami. Kwento ito ni Maria Hazel J. Derla. Malungkuting mag-aral si Lorena. Hindi lamang siya nakaupo sa lilim ng isang punong mangga sa kanilang paaralan. Sapat na sa kanya ang manood sa mga batang masayang naglalaro sa malawak na palaruan. Isang araw, sa kanyang panunood, isang mag-aral ang napaupo sa tabi niya. Habol nito ang paghinga at bigla na lamang tumulo ang luha. Sa takot ni Lorena, nasabi niya sa mag-aaral, "Anong nangyari sa iyo? May masakit ba sa iyo?" Inatake pala ng hika ang mag-aaral na katabi niya. Tumayo si Lorena at tumakbo palayo sa mag-aaral. Pagbalik ni Lorena, kasama na niya ang kanilang nurse. Mula noon, naging matalik na silang magkaibigan. Masayahing mag-aaral na si Lorena. Lagi na siyang may kausap. Lagi na siyang may kalaro. Hindi lamang isa kundi parami ng parami ang kanyang nagiging kaibigan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Guro. D. Lorena. C. Bata. D. Nurse. Tama. B. Si Lorena. Saan nangyari ang kwento? Klinika, palaruan, parke, silid-aklatan. Tama, sa palaruan. Ano ang laging nasasaksihan ni Lorena sa malawak na palaruan? Mga batang nagsasanay, mga batang masayang naglalaro, mga gurong nagsasanay ng mga mag-aaral, mga magulang na nagbabantay sa kanilang mga anak.
Tama, mga batang masayang naglalaro. Ano ang nangyari sa batang napaupo sa tabi ni Lorena? A. Inatake ng hika. B. Napagod sa paglalaro. C. Nasaktan sa paglalaro. D. Napanghinga sa paglalaro. Tama. Inatake ng hika. Panglima, paano tinulungan ni Lorena ang bata? A. Tinawag niya ang guro. B. Tinawag niya ang nurse. C. Binigyan niya ng paunang lunas. D. Tinawag niya ang mga magulang ng bata. Tama. Ang sagot ay letter B. Tinawag niya ang nurse. Ang galing. Pang-anim, paano nagsimula ang pagiging matalik na magkaibigan ni na Lorena at ng bata? A. Nang natulungan niya ang bata. B. Nang gamutin ng nurse ang bata. C. Nang ipakilala sa isang kaibigan. D. Nang nakipaglaro si Lorena sa bata. A. Tama. Nang tulungan niya ang bata. Paano nagwakas ang kwento? A. Lagi nang may kalaro si Lorena. B. Lagi nang may kausap si Lorena. C. Naging masayahing mag-aaral na si Lorena. D. Marami na siyang matalik na mga kaibigan. Tama, letter C. Naging masayahing mag-aral na si Lorena. Pang-8, alin sa mga sumusunod na pangyayari ang simula ng kwento? A. Ginamot ng nurse ang bata. B. Napanood niya ang mga batang naglalaro. C. Parami ng parami ang kaibigan ni Lorena. D. Nakita ni Lorena ang batang inatake ng hika. Tama. Napanood niya ang mga batang naglalaro. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang magbabasa sa kasukdulang bahagi ng kwento? A. Naging masayahing mag-aaral na si Lorena. B. Napanood niya ang mga batang naglalaro. C. Nakita ni Lorena ang batang inatake ng hika. D. Naging matalik na kaibigan ni Lorena ang bata. Tama, letter C. Nakita ni Lorena ang batang inatake ng hika. Number 10, anong aral ang makukuha sa kwento? A. Tumulong sa nangangailangan. B. Magkaroon ng maraming kalaro. C. Makipaglaro sa mga kapwa-bata. D. Magkaroon ng maraming kaibigan. Tama, letter A. Tumulong sa nangangailangan. Ang galing mga bata. Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. Balikan mo ang kwentong si Pagong at si Matching. Sumulat ng isang liham para kay Matching. Gawin ito sa bond paper para sa iyong portfolio. Letter B. Gumawa ng isang poster o drawing na nagpapakita ng pagpapahalaga sa isang kaibigan. Okay, ang galing. So, salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli. Paalam.